Pinatawag niya raw ako, sir. Oo, maupo ka. Well, I'd like to congratulate you and your men for a job well done in the Big Four case. Ngayon, napatunayan natin na nobody's untouchable, nobody's above the law. Salamat to, sir. Sana ho, magsilbing paalala ang kasong ito sa mga tao na walang pinapanigan ng batas. Totoo yan. But we must move on. Nabasa mo ba ang dyaryo ngayon? Oo, sir. Totoo ang newspaper accounts. Yan din ang report sa atin buhat sa regional office natin sa Cavite. That 2 of our agents were brutally murdered. Saan ang pre-press? Ito, Manlucio. Tingin nga. Wala mo akong panukle, Manlucio. Sige, Epi. Sa'yo na. Ay! Matinik ho talaga ang putik na yan. Mabilis makatunog. At isa pa ho, sir. Malakas ang proteksyon yan sa bayan namin. Yan din ang feedback sa akin. Kaya, napagdesisyonan ko na i-assign sa iyo ang kasong yon. Pamilyar ka sa lugar, kilala mo ang ugali ng mga tao ron. And if there's anyone who can get near Putik, you're the man. Ka-Epi, pasensya ka na di sa hinanda ko. Nagabala ka pa, Katano. Bakit bigla yata kayo napasyal? Kaya kami na parito para alamin kung ano ang mga galaw ni Putik ngayon. Ang masabi ko, Ka-Epi, maraming natatakot magsalita tungkol sa kanya at sa kanyang mga tauhan. Malupit sila sa mga sagabal na gawa nila ngayon. Mabilis ang hatol. Ganun ho ba? Sana marami siya maaaring makita. Matagal nang tatago si Nardo eh. Sa pool nang mapatay niya ang mga ahente ng NBI. Natunugan niya siguro, hinahanap siya ng mga otoridad. Napagsabihan siguro ng padrino niya. Alam namin maraming politikong nagbibigay sa kanya ng proteksyon. Si Nardo maingat. Pero yung mga tauhan niya, lalakas ng loob. Lalo na yung si Emong. Kung saan-saan lang gumagala dito sa atin yan eh. Kung ako sa'yo, unahin ko yung sanga, bago yung ugat. Ka-Epi, paalala lang. Kung magkikita kayo, huwag mong ayaw makaapak sa Putik. Kasi nandun ang bisa ng kanyang anting-anting eh. Salamat sa paalala mo, Katano. Pero titiyakin ko sa'yo, pag nag-abot kami, hindi sasahid sa lupa o sa Putik ang talampakan niya. Salamat ulit, Katano. Oh, dito lang ako. Sige. Sige, ha. Sige. Ang tingin ko sa inyo ay alagad kayo ng batas. Baka makatulong ho ako sa inyo at matulungan din ninyo ako. Anong ibig niyo sabihin? Alam kong hinahanap ninyo ang pangkat ni Putik. Alam ko rin ho na ang karang kamay ni Putik na si Emong ang may kagagawa ng pagkawala ng anak ko. Meron ho kasi nakasaksi na ilang tao sa ginawa nilang pagdukod sa aking anak. Kaya lang, tinakot at pinantaan nila ang mga itong papatayin kapag nagsalita. Ano naman ang ginagawa ng mga alagad ng batas dito? Wala ho silang magawa eh. Natatakot makipagtulungan ng mga tao. Kaya malaya pa rin nakakakilos ang pangkat. Kung gusto ho ninyo, sasamahan ko kayo doon sa Malagasang. Madalas ho abutin doon ang umaga sina Emong sa pag-iinuman. Sige ho, samahan niyo nga kami. Tena ho kayo.
Boss, maawa ka sa akin. Maawa ka sa pamilya ko. Ngayon may pamilya ka. Hindi ba kumakatay kayo ng NBI? Pasensya ka na, Yoli, kung nagdadalas ng pag-uwi ko ng hating gabi. Bakit? May bago ka bang misyon? Yun nga sasabihin ko sana sa iyo eh. Baka mawala ako ng 2 linggo. Bakit, Epi? Ikaw lang ba ang tao sa bureau? Bakit panay-panay ang mga kaso mo? Halos hindi na tayo nagkikita. Pati mga bata. Hindi ka na yata kilala eh. Pasensya ka na. Talagang ganun eh. Mabuti nga eh. Napapansin ako sa opisina. Ibig lang sabihin nun, maganda ang performance ko. Ang kaso, ang pamilya mo naman ang napapabayaan mo. Epi, bigyan mo naman kami ng panahon. Simula nung magtrabaho ka na sa NBI, minsan na lang tayo nagkikita dito sa bahay. Huwag ka na magtampo. Hayaan mo. Pagkatapos ng kasong ito, kayo nang asikasuhin ko. Sir, hindi ko malapit-lapitan. Hindi ko na sinundan. Baka makahalata eh. Pagawi sa inyo riyan. Sa direksyon yan. Hindi bale. Aabangan na lang namin dito. Yes, sir. Huwag mo ituloy. Alalahanin mong hindi ka nakatapak sa putik ngayon.
pinirmahan ko ng appointment papers mo. Next week, magiging NBI Regional Director ka na. Thank you, sir, for your trust and confidence. Kikilalanin ko malaking promotion to para sa akin. You deserve it, Epi. You did a very good job sa Nardong Putik case. Thank you, sir. Kaya lang, may nabalitaan niya at ang konting problema sa huling mission mo. Yun ho ba, sir? Napagkamala ni Mrs. na dumadalaw ako sa Red House. Pero nagkaliwanagan ho kami. Mas magaling yata ang undercover si Yoli kaysa sa'yo, ha? Ganun na nga ho, sir. Kaya maingat ho tayo. At ang pinaka-effective na pag-iingat ay huwag nang gumawa ng kalokohan, di ba, Epi? Coming from you, mukhang tama nga, sir. Teka. May ibig kaya tang sabihin doon, ha? Thank you again, sir. Permission to leave. Doon ka na nga. Welcome to our town, sir. Pasensya na kayo, ako lang sumalubong sa inyo kasi karamihan sa mga agents natin nasa mission ngayon eh. Ang report sa akin, isang lalawigang ito na may pinakamababang crime rate. Paano naman hindi bababa? Hindi naman nire-report. Paano naman magre-report, sir? Ang pagre-reportan din ang gumagawa ng kalokohan. Mga nagpupulis-pulisan. Anong ginagawa dito ng chief of police at ang mayor? Sa kanila naman, walang problema dahil pareho namang matino eh. Pero may dalawang bukbok din sumisira sa pwersa. Yung dalawang pulis na naghahari-harian dito. Sila may hawak sa pasugalan, gun running, at counterfeit money production. Magkakasubukan kami kapag ipinagpatuloy nila ang kalokohan nila. Siya nga pala, sir. Kumusta naman si Mrs.? At yung mga bata? Mabuti naman. Mukhang matatagalan nga lang bago kami magkasama-sama uli. Sir, gusto naman ako isama sa Manila pag na-reassign kayo doon. Kasi namimiss ko na rin yung mga happenings doon eh.